Okay, first question. Anong bagay ang hindi mo tinitipid? Pagkain. Ay, nice answer. Oo nga naman. 'Di ba? Hindi, so totoo. Alam ni Mark yan. Pag nandun kami sa farm, pag weekend, alam mo, sabi niya para kaming piyesta lagi. Tuloy-tuloy kami sa kain. Sabi ko kay Mark, kasi sabi niya, bakit ganito sa'yo? Parang karinderya. Ang dami-daming pagkain. Ganyan. Sabi ko, di ba kaya ka tayo nagtatrabaho para mabuhay? Di ba para mabuhay, kailangan tayong kumain. So, bakit ko di-deprive yung sarili ko na kainin ko ano gusto kong kainin? Kaya nga nagtatrabaho para kumain, para mabuhay, di ba? So, hindi ko tinitipid ang pera ko pagdating sa pagkain. Okay, so alam na natin. So pag may negosyo kang pagkain, naku, kliyente number 1 si Ate Sue. Totoo yan, totoo. Totoo Okay. yan. Next, aling bagay ang kuripot ka pa rin kahit afford mo naman? Kasi alam namin afford mo lahat. So saang bagay ka kuripot pa rin, Ate Sue? Ng mga branded na bags na marami ka? Yung mga branded bags and shoes? Parang hindi ako naniniwala, Ate Sue. Nakita ko na lahat ng mga bag at sapatos mo. Naku naman, ayon sa akin, mga sapatos kung gawang Marikina. Kung meron man ako ng gaya ng mga mamahalin na sinusuot mo, baka mga isa-dalawa lang yun. Kung bag, isa-dalawa. Wala akong mamahalin eh. Naku, di ba yung isa ko pa nga na bag na nilagyan ko nga ng, di ba siyempre, di man ako sanay magbag ng ganung mahal. Nilagyan ko ng nilagang saging. Ayun, naalala ko yun. Sabi namin, wow, iba talaga no, pag Susan Enriquez, kahit mamahaling bag, lalagyan mo ng nilagang saging. Sabi ko naman kasi, bakit? Nakalagay ba doon na bawal lagyan ng nilagang saging? Bibili ko na yun, akin na yun eh. So, basta nakasupot. Nakasupot ba? Hindi, kasi yung saging, siyempre nakalagay sa plastic. Ayoko na mamabasa. Kaya lang, bakit ba nagkataon may tumingin ng bag nung araw na yun? Nakakita nga may saging doon sa loob ng bag. Eto, Ate Sue, ano yung pinakakakaibang trabaho o pagkakakitaan ang nagawa mo noon? Naglabada. Ilan taon ka noon, Ate Sue? Teenager? High school. Naalala mo kung magkano yung singil mo? 20 pesos. Marami kang naipon doon sa paglalabada, Ate Sue? Hindi ko naiipon yun kasi baon ko yun. Pambaon. Okay. Okay. At Ate Sue, ano pinakamalaking gastos sa isang single item? Tsaka pinagsisisihan mo ba ito nung binili mo? Teka, oo, meron yan. Ano? Kasi meron ako isang friend kung nagbenta ng belt. Parang syempre nahiya ako sa kanya, binenta. Kasi bili ko dito, gano'n, ganyan. Binili ko. Tapos nga, hindi ko naman siya masuot. Sabi ko, bakit di mo masuot, Ate Sue? Kasi parang nagsusumigaw yung tatak di ba? Parang nakakahiya pag nakakita. Tapos sabi mo, kami yung may mamahaling gamit. Isa yun, Pia. Sabi ko nga, hindi ko na inulit. Pero syempre nakatabi pa. Kung may mga pagkakataon na pwede ko pang siyang isuot, isusuot ko. Pero sayang, di ba? Benta ko kaya sa'yo. Gives, pwede ba gives? Ate Sue, ano ang mga guilty pleasures mo? Paano ba? Yung pagka minsan gusto ko lang mag-overnight sa, yung mga staycation, yung mga hotel. Oo. Kasi minsan ang mahal, di ba? Wala lang, parang minsan sarap din talagang ganun staycation. Tapos di ba, halimbawa, binayaran mo sa hotel 10,000. Buti sana kung may breakfast yun, di ba? Kung may breakfast yun, pwede. Minsan walang breakfast, di ba? Oo nga. Sayang naman sana, pinang-grocery ko na lang to. Siguro, marami na ako nabili dito. Ayun, kaya lang, babalik naman, minsan lang naman, gano'n. Pero yung nagigilty din ako pagka gano'n, pagka medyo mahal yung binayaran sa hotel. Dumating na yung bill, yung credit card, dapat din na lang. Pero uulitin, hanggang sa uulitin ulit. Uulitin mo pa rin. Kaya lang nga, dapat hindi ko iisipin na kung ganito binayaran ko, kung 10,000, iisipin ko, ay naku, dapat pinang-grocery ko na lang to, dami ko nang nabili dito, yung 10,000 pesos. 2 pushcart na to ng grocery, di ba? Dapat wag ganun wag mo nang iisipin niya. Dapat ang focus mo na lang, nag-enjoy ka doon sa pag-stay mo doon sa hotel. Sulit na yun. Oo, yun. Ito, Ate Sue, last na. Ano ang pinakamabisang pera-paraan tip para sa'yo na pwede mong i-share sa mga nakikinig sa atin? Pag nagnenegosyo po, dapat isipin nyo, lalo na kung produkto nyo is pagkain, unang-una dapat masarap yung pagkain nyo, huwag masyadong mahal, at sabi nga, kahit kaunti lang ang kita, basta maraming benta, ay magiging susi yan ng pag-unlad ng inyong negosyo. So, dapat kayo sa mga customer nyo, dapat transparent kayo, honest kayo, ganon. Ang pinakapangit sa negosyo ay nanggugulang ka sa customer. Dapat dapat ka at you give them kung ano man yung deserve nila doon sa
binayaran nila sa iyo. Produkto man yan o sa serbisyo.